Isang gobernador ang dumulog sa Senate Blue Ribbon Committee para ipaimbestiga ang umano'y malapit na kaalyado ni dating Speaker Martin Romualdez. Si MJ Mondihar sa report. Nasa Senado ngayong Lunes, September 29, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib para paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang isang issue na hindi may paliwanag na yaman. Target ng investigasyon, si Sofonias Ponyong Gabunada na nagsilbi raw bilang House Deputy Secretary General sa ilalim ni former Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Hubahib, lumapit sa kanya ang mga kapitbahay ni Gabunada sa Tagum City na nagtataka sa biglang pagyaman nito. Yung bahay niya doon sa Dara in Apokon, Tagum City, and napakalaking halaga kung tingnan natin. Kung i-evaluate lang natin, multi-million ang yung asset na yan. At na-acquired lang niya last 2023. Ang engrandeng property na ito sa Barangay Mapaang, Maco, Davao de Oro, iniulat din daw kay Hubahib na pag-aari umano ni Gabunada. Malaki ang nangyaring development. Parang 4 na eleganting bahay at may swimming pool na kinonstruct doon. So yung private resort na yan, malaki ang budget at yan ay nakapangalan doon sa kanyang kapatid. At kung tingnan natin, wala naman ding negosyo at walang trabaho. Bukod sa mga property, nakarating din sa gobernador na marami daw heavy equipment itong si Gabunada. Ang posisyon bilang House Deputy Secretary General ay may salary grade 30 na may buwanang sahod sa pagitan ng 196,000 hanggang 202,000 pesos. Bilang kaalyado ni Romualdez na ngayon na nasasangkot rin sa flood control kickbacks, ay pinasasagot daw ng mga taga Davao del Norte si Gabunada kung saan ang galing ang sinasabing assets na nauna lumabas sa isang major newspaper. Nakakahiya po sa probinsya ng Davao del Norte na yung lumabas sa Manila Times ay yung mismong taga Davao del Norte, constituents natin, na sabi doon na ang dami na niyang properties ngayon na hindi naman tukma doon sa sahod niya sa Kongreso. Nauna nang tinawag ni Gabunada na false report, false information at false narrative ang mga akusasyon laban sa kanya. Git niya, ito'y politically driven at layong sirain ang kanyang reputasyon. Nilinaw naman ni Hubahib na hindi ito pamumulitika dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanila na magsiyasat sa mga kahinahinalang proyekto. Yes po, mismo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi sa amin sa mga governors lahat nung pinatawag kami na kailangan maimbestigahan ang mga kahinahinalang mga proyekto ng national government agency like DPWH, NIA, and yung kung ano ang makita namin na mga irregularities, mga corruption issues, flood controls, concreting projects, bridges. Bago maging Deputy Secretary General, nagsilbi muna si Gabunada bilang Public Information Officer ng Davao del Norte. Giit naman niya, hindi makakataka sa pananagutan ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Sa Senado po, dahil nasubmit ko na yung documents natin, ako po yung nakiusap sa Blue Ribbon Committee to urging the investigation of Mr. Sofonias Ponyong Gabunada in aid of legislation. So yun po ang aking pakiusap para mabilis po na makita natin ang katotohanan. Nakipag-ugnayan naman ng SMNI News kay Gabunada para sa karagdagan niyang sagot sa issue, ngunit hindi ito sumagot. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.